Kaya ba ni Shawang ito? Tol, tingnan ko ang palad mo. Ayos ang career line mo. Tolong, tingnan mo. Nakahuli ako ng isda. Dali, ang laki. Stew natin mamaya. Anong ginagawa mo? Nangisda, may problema. Pangisdahan ngayon ni Tol Baulong to. Bawal mangisda ang mga tamad. Malis ka na. Ligaw na lawa lang to. Anong special event? Hindi mo ba maintindihan? May Tyrannosaurus at magagandang babae dito ngayon. Ayoko ng gulo. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang pumunta. Kuya Tyrannosaurus, may nanira sa lugar. Amo na pinasok ang teritoryo ni Kuya Tyrannosaurus. Tol, gusto mo bang guluhin ito? Gusto ko lang mangingisda. Reserbado ang palaisdaang ito sa amin. Wala kang karapatang mangisda dito. Gago. Kung gustuhin kong mangisda rito? Mga kapatid, sabi niya, dito siya mangisda. Anong gagawin natin? Kuya Baulong, ikaw ang bahala. Sasampalin ko ito. Itong langgam na to. Tabunan na lang natin ng lupa at pakainin ng isda. Baka maging sirena pa ako pagkatapos. Gusto ka ng mga dalagang makakita ng pagpapakain sa isda? Baba ka na kusa. Hoy, pababa ka namin. Maigi pang umalis ka na bago ako magalit. O di mo kakayanin ang mangyayari. Yabang mo pa rin mga pare. Tuwan natin ito ng leksyon. Gugugin sa palaisdaan. Tuling mo siya para sa akin. Pinapakain ni Shintang ang isda para siya patuyo. Papatayin kita. Hindi mo ba ako ilulubog sa pond para pagkain ng isda? Huwag ka magyabang dahil lang sa konting galaw na natutunan mo. May kinalaman ako, hindi mo kaya makipagsapalaran sa akin. May koneksyon ka? Siyempre, kasama ako ng hari ng manlilipol ng baboy. Hari ng manlilipol ng baboy? Ano? Talagang probinsyano kang may makitid na pananaw. Ni hindi mo kilala ang hari ng manlilipol ng baboy. Tama, ang hari ng manlilipol ng baboy ang amo ng bayan namin. May daan-daang mga tauhan siya. Kayang-kaya niyang wakasan ang buhay mo sa isang salita. Sayangin ang oras sa taong to. Tatawagan ko na ang manlilipol ng baboy at panoorin namin mamatay ka. O huwag mong sayangin ang oras mo sa lalaking ito. Tawagin mo na si Pig Slayer. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Tapos na ako sa trabaho. Makikita ko kung paano ka mamamatay. Pangahas mo akong hinampas? Hindi ako sanay manapok ng babae, pero puta ka. Talaga bang pumunta si Yunxiang sa Jinlipan para mangisda? Hindi maaring mali ang mensahe mula sa Falcon Hall, miss. Ayos lang. Malapit ko nang makita si Kuya Yunxiang. Oy, bilisan mo ang pagmamaneho. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Opo. Mabuting kapatid na mamamatay baboy. Naghihintay ako sa iyo. Malapit nang dumating ang Pig Slayer. Nakikita ko kung paano ka mamamatay. Tinamaan ako ni Tyrannosaurus. Dapat mo akong ipaghiganti. Darating si Shaju. Mamatay ang batang ito. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako rito. Pero ang hinihintay kong tao ay may dapat bayaran. Ano ang gusto mo? Lumuhod ka at hintayin ang pagdating ng baboy. Lumuhod ka at maghintay sa baboy na dumating. Huwag kang lalayo ng sobra. Kami ang nasa labas ngayon. Mawala man ang ulot dugo namin, ay kami mawawalan ng mukha. Maglakas loob kang sumuway sa akin. Gusto kong mawala ang buhay mo. Gusto mo bang mamatay o lumuhod? Ang lupit mo. Kuya Yunxiang. Ano ang nangyayari? Bakit ka nandito? Galit ako nang umalis ka? Dumalaw sa'yo? Ano ang ginagawa nila? Bakit kayo nakaluhod? Gusto nilang hulihin ang haring isda dito. Nagpaluhod ako para magmuni-muni. Pangahas kayong mangisda ng Overlord Fish sa harap ni Kuya Yunxiang? Ayaw pa ba nilang mabuhay? Gusto mo bang ilubog ko sila sa palaisdaan? Hindi mga basura lang yan. Huwag niyong sirain ang palaisdaan. Oh. Koy ay koy pa rin. Nakahuli talaga siya ng koi. Sino ang nakahuli ng koi? Sino ang humuli ng koi? Kuya Manlilitson, narito ka rin sa wakas. Kuya Manlilitson, dapat mo kaming ipaghiganti. Siya ang nanakit sa'yo. Oo, siya talaga ang gago. Pata,
Magaling ka pala. Itong koi, libu-libong isda sa pond. Ngunit itong koi lang ang hindi kumakagat. Sa mahabang panahon, lahat ng mangingisdang dumaan, hindi nakuha ang koi na ito. Di ko inasahang mahuhuli mo. Koi lang ito? Kapag nakuha mo ang koi, pala rin ka sana. Kung ibibigay mo ang koi, wala ngayon, susunod ka sa akin. Tungkol sa pananakit sa kapatid ko, hindi ko na ito pagtutuunan. Ano sa palagay mo? Okay lang? Pero tanong ko, sino ka ba? Anong lakas ng loob mo? Dapat alam mo ang kapalaran ng mga gumagalit sa manlilitson. Umalis kayo? Nakakaabala kayo sa pangingisda? Mas masahol pa sa baboy ang sasabitin nyo. Mas baliw ka pa sa akin. Ipagluto mo ako. Walang awa. Opo, Binibini. Sino mang manggugulo kay Kuya Yun Siyang itapon niyo sa pond. Oo, makikipag-away sa hari ng pagpatay ng baboy. Patayin ang lahat ng makakasalubong kay Buddha. May kasanayan ako sa kutsilyo. Ang galing. Tingnan mo ang babaeng ito, ataray at kaakit-akit siya. Gusto ko siyang gawing kabit sa kubo. Mainam siya bilang pinuno. O, batang babae, magluhod ka at humingi ng tawad kay Piggy. O sasaktan kita ng malala. Di ito maganda. Lumabas ka. Ayaw mong tumanaw ng utang na loob. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Masdan mo ang lakas ng aking bakal na pala. Bakal na palad. Parang tira-tirang taho lang. Kuya Pig. Bakla, huwag kang gagalaw. Akala mo magaling ka dahil sa kung fu. Kahit gaano kataas ang martial arts mo, kaya mong pigilan ng pala? Bilisan mo. Lumuhod ka na ngayon sa Okin. Pangahas kang itutok ang baril sa pamilyang yan. Anong pamilyang yan? Aha. Sino sa pamilyang yan ang magaling? Kami ang apat na pamilya ng Zhuzen, Jiang Wang Zhao Chen. Ni minsan, di ko narinig ang apelidong yan. Sabihin mo, anong pinagmulan ng pamilya nyo? Kwento mo pa tungkol sa pamilya mo, Tito. Di mo alam ang nangungunang pamilya sa Shangjing. Ba't ka nandito pa? Ang nangungunang pamilya sa Shangjing. Pamilyang yan. Oo, ako nga, Yan Shiro, ang pinakamayamang anak sa Daxia. Sabi niya, anak siya ng pinakamayaman sa Daxia. Apating dekada na ako nabubuhay, di pa ako nakakita ng ganito kasayang eksena. Gusto mo ayusin ulit natin to. Lahat ng tao sa Siam na bayan namin maghahanda ng banner para salubungin kayo. Huwag mo kong biruin. Ako talaga si Yan Shiro. Nasa mataas na posisyon ang pamilyang yan. Huwag niyong hamakin. Pero kapag may lumaban, siguradong mapapahamak sila. Seryoso pala tong dalagita. Ha 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 ha. Nagpapanggap ka pa? Nandito ka na. Bilis. Maghubad ka tumalon sa palaisdaan. Tumalon ka sa palaisdaan para maligo. Pagsaya ka sa mga tropa namin. O babarilin kita. Nakuha na. Pucha, isa na namang ko'y parang Diyos tong lalaking to. Sige, hayaan muna siyang manghuli. Inakawan na natin siya ng piraso. Hoy, dalaga, sinabi kong maghubad ka na at maligo sa palaisdaan. Hindi ka ba nakarinig? Gusto mo ba ng tagapahiram ng lakas? Tyrannosaurus Rex. Opo. Kuya Baboy, umakyat ka na. Tinubaran mo na siya. Titulak sa palaisdaan para maligo. Sige. Kapag naligo siya diyan, magiging sirena na siya. Hindi nyo gagalawin ang amo namin babae. Ano pangalan mo? Nakalimutan mo na, hawak ko ang baril. Ano pang hinihintay ni Tyrannosaurus? Umakyat ka't hubaran siyang tulog. Gusto kong makakita ng sirenang naliligo. Kaya mo bang hubarin? Subukan mo kung kaya mo. Nangahas kang hawakan ako. Ano ito? Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mabuti. Ito ang sagisag ng pamilyang yan sa Beijing, ang Feian Order. Anong Feian Order? Diyos ko po. Tingnan mo ako. Ito ang Jade Seal ng dinastiyang Qin. Pinili ko ito sa tinderang 300 yuan. Hindi ako na ang unang emperador ng Qin. Ayaw mong maniwala, no? Tatawag ako para patunayan. Huwag kang gagalaw. Anong balak mong gawin? Gusto mong tumawag, paumanhin, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Nasa gubat tayo, walang anuman dito. Itapon mo ang telepono sa tubig. Pinapayuhan kitang huwag mamatay. Tyrannosaurus, anong pinagsasabi mo? Bilisan mo. Sige, Neneng, papunta na si Kuya. Anong ginagawa mo? Ibaba mo siya. Ikaw naman, gusto ko lang mangisda ng maayos at magluto ng sopas para kay nanay. Bakit mo pa ako ginigilig? Lumuhod ka at magsalita. Talagang babarilin kita. Lumuhod ka at kausapin mo ako. Babarilin talaga kita. Sige, barilin mo ako. Sige,
Kasalanan mo to. Huwag mo akong sisihin kung walang awa. Barilin mo ako. Tao ka ba o multo? Diyos ako. Makinig ka. Galing ako sa Tianye. Papatayin kita saan ka man pumunta. Ano ang tiyan niyo? Ininsulto mo ako. Kahit kasama mo ang hari ng impyerno, hindi kita pagpapalain. Kumusta? Ading, Kuya, tatay, may pumatay sa akin. ano? May pumunta sa baryo para magtayo ng resort. Ayaw niyang pumayag. Pinatay siya nila. Anong kapal ng mukha niya? Sino ang may lakas ng loob na gumawa nito? Hintayin mo ako. Babalik na ako ngayon. Asahwa. Lakas loob kang tumawag. Ihatid mo ako at patayin siya. Sige, Libyaw. Nanay... Inay... Inay? Ito ang parusa kapag nilalabanan ng Diyos, gusto mong tumawag ng pulis, pumunta ka sa impyerno. Paalam. Kayong mga demonyo, may gantimpala ang lahat. Uuwi na ako ngayon. Kuya yun siyang. Walang pusong si Cloud, may nangyari sa bahay namin. Tawagin mo agad ang bodyguard ko. Tara't tumulong tayo. Galaw agad ang Dragon Guards. Linisin ang Bingwei sa masasama. Walang silbi ang mga magulang ko. Hindi kita mapoprotektahan? Mga walang hiya, hindi kayo tao talaga. Oh, hindi tao. Xiaohua, tumigil ka sa pag-iyak. Ang patay ay di na muling mabubuhay. O pakikiramay. O kaya tawagin mo na agad kapatid mo. Ako na bahala sa libing. Mga walang batas. Punta tayo sa hukuman para magreklamo. Oo, magreklamo tayo. Gusto nyong mamatay? Subukan nyo. Sino kayo at ano ang gusto nyo? Huwag kayong matakot. Di kami masasama. Nandito ako para makipagkita kay Boss Jiang ng resort. Usap tayo tungkol sa pagbenta ng bahay. Mga demonyo kayo, hindi ko ibebenta ang bahay sa inyo. Pinatay nyo siya, madadapa rin kayo balang araw. Nene, huwag kang magsalita ng kung ano. Ako ay seryosong negosyante. Sumusunod ako sa batas. Paano ako magpapapatay? Huwag nyo kaming idamay. Tigil nyo yang pagkukunwari. Alam kong kayo ang nagpapatay. Oo, kayo yan. Kayo nga. Ginamit nyo ang mga heavy equipment para sirain ang bahay namin. Mga magnanakaw kayo. Nakikita ito ng Diyos. Magdudusa rin kayo. Ano ba ang nangyayari? Binibigyan ko kayo ng solusyon. Hindi nyo ba nakikita ang mga problema sa barangay? Gusto nyo pa ng dagdag na patay? Kayo na, maayos akong nakikipag-usap pero ayaw nyong makinig. Dapat kayong paluin, di ba? Secretary Wang, kunin ang kontrata at pasulatin siya. Opo. Pirmahan mo ang kontrata. Maayos din ang lahat. Sinaslang nyo ang mga magulang ko. Hindi ako pipirma sa inyo. Gusto nyo bang ang magulang nyo? Hindi nyo ba maisasagawa? Gusto mo bang hindi mamatay ang mga magulang mo? Patay na ang mga magulang ko. Wala na akong dapat katakutan. Patayin mo ako, patayin mo ako. Patayin mo ako. Hindi, wag. Hindi kita papatayin, pero malamang na katatali ka sa bundok ng walang dahilan. Hindi ka mabubuhay ni mamatay. Gusto mong subukan? Sige na, pirmahan mo na ang kontrata. Mas mabuti pang pirmahan mo ito. Ang ganda-ganda mo. Sayang naman kung maagang mamatay. Ang pumatay sa magulang ko, hindi ako pipirma. Kapag bumalik ang kapatid ko, hindi kita patatawarin. Anong kapatid mo? Sino ba ang kapatid mo? Nasa kagawaran ng digmaan ang kapatid ko. May mga koneksyon siya. Nasa kagawaran ng digmaan.
Sundalo ka lang, may lakas pa ng loob magyabang. Sa tingin ko, itong dalagita hindi iiyak hanggang sa mamatay. Bigyan natin siya ng leksyon. Wala na rin akong pasensya. Dagang, Dakyang, opo. Boss, kunin niyo siya. Dalhin niyo sa kwarto ko. Kakausapin ko ng maayos. Ahaha, gawin niyo na. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako. Tulong. Higil. Sino ang may lakas humawak? Anong problema, Lolo? Makakialam ka ba? Hindi. Nagkamali ako. Gusto mong mamatay? Handang-handang mamatay ngayon. Hindi ko hahayaang gawin ninyo ang gusto ninyo. Oo, labanan natin sila. Huwag ninyong hayaang guluhin tayo. Sige, lumabas ka. Nangangahas silang manggulo. Labanan nyo lang sila. Oo, labanan natin sila. Bilis, ilagay nyo na ang mga bulaklak. Hirap bumaba, hirap pawiin. Taga-syudad kami. Paano tayo mabibigo sa liblib na baryong ito? Kung may gagalaw, babasagin ko siya. Ibaba. Yo, Zhao. Makipagpaka kayo sa kanila. Wala kayong karapatan sa akin, mga hama. Makakaranas kayo ng kaparusahan. Gantihan? Ang pera ay nakakapagpaikot sa mga multo. Kahit mga multo ay nangangamba sa akin. Matatakot ba ako sa gantihan? Ija, pwede na nating pirmahan ang kontrata, di ba? Patayin mo ako kung kaya mo. Hindi ako pipirma. Ayaw umiyak hanggang walang nakikitang kabaong kalihimwang. Magpakita, hindi ba't hypocrite ang tawag sa'yo? Binigyan kanya ng pabuya, wasakin at itapon sa kabulukan. Nene. Huwag kang lalapit. Huwag ka ritong lumapit. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ng kamatayan. Kuya, Huwag kang mag-alala. Nakauwi na si Kuya. Walang mga ahas na hawakan ka? kuya. Ang mga magulang ko ay pinatay nila. Ano? Tatay? Tatay? Nanay? Mga hayop na ito ang pumatay sa magulang ko. Oo, sila nga. Para magtayo ng resort sa baryo at pinilit kaming ibenta ang bahay. Ayaw naming pumayag, kaya naghihira sila ng mga killer. Mga magnanakaw sila? Ngayon, ipaglalaban ko kayo. Hustisya ang makakamtan natin. Ano ang sinabi mo? Gusto mong ipaghiganti sila at ipaglaban sila? Eh ano ngayon? Sino ka ba para magmalaki? Yabang ng bunganga mo. Hindi mo kailangang malaman. Hindi mo kailangang malaman. Basta malaman mo. Punong-puno kayo ng kasamaan. Lahat ng masama. Mamamatay kayo ngayon. Talaga? Ang yabang mo. Kaya ngayon din ay papatayin kita. Dagang Adakyang. Napakayabang nitong taong to. Bakit hindi natin patayin? Ano pang hinihintay ninyo? Mamatay ka na. Kapit daw mo. Tumayo ka agad. Anong kinakatakot mo? Ikaw na, hindi siya tao. Aalis na ako. Naghihintay ang asawa ko para magpasko tayo. Ayaw ko na ng sweldo. Aalis na ako ngayon. Talagang wala kang kwenta. Paano ang pagkamatay ang gusto mo? Bata, huwag kang mayabang dahil lang marunong kang sumunto. Dapat mong malaman kung sinong malakas ang nasagasaan mo. Sino bang malakas ang na-offend ko? Ang lakas ko. Sasabihin ko na, nakatakot na ba ako sa'yo? Eh di sabihin mo, Si Wu Chan, hepe ng Longmen, na pinakamalakas sa ilalim ng Yuncheng. Siya ang ninong ko. At sa proyektong Lee Village Resort, kasama rin siya. si Wutin ba yan? Tawagin mo siya ngayon din. Ipapadala ko siya sa impyerno. Sa kanluran, Papatagin mo talaga akong tawagan siya? tawagan mo na siya ngayon. Sige. Hintayin mo ako. Diyos ko, may problema sa resort project. Humanap ka ng tagapag-ayos nito. Anong klaseng problema? Ang may lakas ng loob humarang sa akin. Anak siya ng matandang pinatay mo. Ano ba ang balak niya? Binugbog niya mga tauhan ko. Nagbanta siyang papatayin ka. Gusto akong patayin. Ayos to. Sabihan mo siyang maghanda na. Teka, padadalhan ko siya ng tagapatay ngayon din. Oo. Hoy, may padadalhan na ang Diyos dito. Dali, lumuhod ka dito ngayon at maghintay sa pagdating niya. Ano raw ang sinabi mo? Hindi mo ba ako naiintindihan? Pinapaluhod kita. Yun.
Mag-ingat ka, andyan si Wu Qian, pero ang lalaking kumakain ng tao sa Cloud City, marami siyang tauhan, baka hindi mo kayanin. Madami siyang tao. Para sa akin, mga walang kwenta lang sila. Tama si Kuya Jiang. Ang dami nila talaga. Noong nakaraan, may mga sasakyang puno ng taong may tabak. Hindi mo sila kakayanin. Ate, huwag kang mag-alala. Napaabisuhan ko na ang mga tao ko. Papunta na sila rito. Malapit na silang dumating. Ginagalang ang longmen ng Yuncheng kahit gaano kalakas ang kapangyarihan mo, wag mong subukang labanan ang Diyos, maging matino ka. Pag-sorry ka sa akin ngayon din, pirma ang kontrata. Pag-isipan mo, ipagkakaloob ko ang buhay mo. Tigil na ang labanan. Sino sa huli ang pumatay sa magulang ko? Hindi ako ang may gawa niyan. Si Sang Biao at ang kanyang grupo. Sino si Sang Biao? Si Sang Biao ay tauhan ni Qian Ye. Tawagin mo siya dito. Kilala ko siya pero wala akong numero niya. Siya ay tauhan ng Diyos. Direktang sumusunod sa Diyos. Mga hayop kayo. Pinagbabaril niyo ang tatay ko. Sinagasaan niyo ang nanay ko. Mga halimaw. Ano ang sinabi mo? Nanay, sinagasaan nila ako. May pinadala silang driver para sagasaan ako. Teka lang. Hindi ako yon. Tigil na kayo. Tigil na. Hindi ako ang gumawa. Sino ang gumawa? Si Sang Biao o si Sang Biao? Sang Biao. Papatayin ko siya. Imbestigahan agad ang lalaking si Sang Biao sa Yuncheng. Dalhin ang Barangay Li. Sisiguraduhin kung wala siyang mapagpahingahan. Putang ina, sino ang naghahanap sa akin? Walang mga to pala ang nasa likod. Ayaw mo talaga sa buhay mo. Di mo alam na walang awa ako, di ba? Ilahin lahat at asikasuhin isa-isa. Hoy Kuya Biao, ang totoo, may training siya. Sinaktan niya ako. Nagsanay ka. Ano naman kung nagsanay ka? Kahit gaano kataas ang martial arts mo, takot ka sa may lanseta. Tinawag mo lang ako para patayin, di ba? Ikaw ang tinatawag na Sang Biao, di ba? Tama, hindi magbabago pangalan o apelyido ko. Si Yuncheng Morning Biao, gustong-gusto kang targetin. Ayaw makipag one-on-one ni Kuya Biao. Magaling talaga siyang makipag-away. Bodyguard ko. Nawasak ng isang galaw lang niya. Hindi ako tanga. Dahil madami tayo, siguradong mapapalo natin siya. Ang lakas ng loob mo, pare. Lumabas tayo. Sige, lalabas ako at aayusin to sa iyo. Kuya, mag-iingat ka. Sila ang dapat mangamba. Bilisan mo na. Bilisan. Tol, huling pagkakataon mo na to. Lumuhod ka at pirmahan ang kontrata at putulin ang isang braso mo. Ngayon, bibigyan kita ng paraan. Paano kung ayaw ko? Mamamatay ako. Sige, gusto ko talagang mamatay. Halika't patayin mo ako. Mukhang baliw ka na, no? Ibigay mo sa akin. Paluhurin mo siya sa harap ko. Ngayon, ikaw naman. Akala mo natatakot ako sa'yo. Alam mo ba ang patalim na to? Ilang buhay na ng mga salbahe ang kinuha? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na walang awa. Sige, papatayin kita ngayon din. Luluhod ka. Uy bata, galing ako sa Long Men. Luluhod ka ba o hindi? Ano ka ba? Karapat dapat bang luhuran kita? Matapang ka talaga. Luluhod ka ba o hindi? Kaya mo nga akong patayin. 3 beses na ako sa emergency. 9 na beses na bilang ko. Hindi kita natatakot. Hindi kita papatayin, pero mas masahol pa sa kamatayan. Demonyo ka. Hindi ka patawarin ng Diyos. Sa akala mo paalisin ko siya, tawagin mo siya sa likod. Naghihintay ako dito. Uy, talaga bang maghihintay ka? Huwag mong dudahin ang sinabi ko. Namang gusto mong mamatay, tinutupad ko lang ang hiling mo. Si Qian Ye ay isang bihasa. Natalo ako. Magpadala ka ng mas magaling. Sige. Paghihintayin ka ni Qian Ye sa galit ng 10,000 kapatid, gagawin niya ang lahat para lisanin ang barangay. Patayin ang buong angkan mo. Dahil lang sa paggiba niya sa barangay Li. Papatayin ang pamilya ko? Mag-ingat ka. May 100,000 katao talaga sa Longmen. Kahit gaano ka kagaling, hindi mo kayang ubusin lahat. Oo, may armadong grupo raw sa Longmen. Walang habas na pumapatay. Kuya, bakit hindi ka muna magtago? Pinatay nila ang magulang ko. Kung di ko gigibain ang Longmen, di ako karapat dapat maging anak. Pero di mo kaya mag-isa.
Siya ulian. Sa estado ng kuya mo ngayon, hindi takot sa anumang sindikato. Hindi ko pinapansin ang mumunting hadlang. Sino ang may lakas ng loob magmalaki sa likod ko? Kapitan, Lee Yun-Shang, bakit ka nagkakagulo rito? Hindi po, Kapitan. Pinilit kami ng mga itong ipagbili ang bahay. Ayaw naming pumayag. Pinatay nila ang tatay ko. Sinagasaan ang nanay ko. Nilabanan lang sila ng kuya ko. May karapatan ka bang magsalita? Hinayaan ba kitang magsalita? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo tulungan ang mga tarantadong ito? Nagpunta pa sila sa probinsya para magnegosyo, nakikinabang tayo sa kanila, hindi ka nagpapasalamat, sinasalungat mo pa sila, may karapatan kang saktan sila. Pakinabang nila? Nagpatayo sila ng mga resort, pinipilit ang tao na ipagbili bahay? Ano ang pakinabang dito? Sabihin mo. Dadalhin ng resort ang mga turista dito at dadami ang kita natin. Di ba't biyaya ito? Hindi ayaw naming magbenta. Pero magkano ba ang alok nila? 50,000 lang per bahay. Kulang pang makapagpatayo ng bago. 50,000 lang talaga. Kulang pa sa pambili ng ladrilyo. Mga lumang bahay naman ito. Mahigit 10 taon nang may nakatira. Gusto ko rin ng bagong renovasyon. Bakit hindi mo kunin? Bakit pa tayo magpapatayo ng bago? Pwede namang hindi ibenta. Tama. Hindi kami magbebenta. Padadalhan tayo ng mga tambang. Iniba ng maliit na ekskabadora. Saan tayo hihingi ng hustisya. Napagkasunduan na ang pamumuhunan. Magsisimula na ang proyekto. Hinaharang mo ang daan nila. Dapat bang hindi ka lumaban? Mukhang marami kang natanggap na pera sa kanila. Kumain ka man ng kung ano. Huwag kang magsalita ng kung ano. Sabi ko may barangay tanod dito. Bakit kasali ang mga salbahing ito? Kayo pala ang magkasabwat. Lubos na ninyong inabuso. Ang kapal mo. Sinasangkalan mo ako. Nasaan ang barangay security? Hulihin ninyo ang baliw na ito. Tulungan niyo akong patumbahin ang tarantadong ito. Oh, Kapitan, taga rito ka sa amin. Dapat nasa panig mo kami. opo. Kapitan, bakit kakampi ka sa mga dayuhan? Oy, itinuturing yung estranghero ang Diyos ng yaman na nagdadala ng pera. Akala mo ba lahat katulad mong tanga? Sino ang tanga? Maiintindihan natin mamaya. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo. Punutin ninyo lahat ng ngipin niya. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya? Sino ka? Binibining yan mula sa angkan ng Shangjing, si Yan Shiro. Ikaw ba ang panganay na anak ng angkang yan? Sa tingin mo nagsisinungaling ako? Binibining yan. Pumunta ka sa aming probinsya para mag-invest. Mag-invest? Inapi niyo ang aking nobyo, tapos hihingi kayo ng investment? Si Lee Yun-Shang ang kasintahan ni Binibining. Yan, May problema ba? Binibining yan. Nalilito ka ba? Isa lang siyang dukha sa aming barangay. Paano siya naging nobyo mo? Paano siya naging fiancé mo? Binibini yan. Pangahas mong pinagduduhan ng salita ko? Ushiro, ako na ang bahala sa sarili kong problema. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kuya Yun-Shang, ang problema mo ay problema ko rin. Kung mangangahas silang apihin ka, buong angkan yan ay hindi palalampasin ito. Naririnig mo ba ako? Mag-apologize ka kay Kuya Yun-Shang agad. Hindi sapat ang pagsusori. Kuya Yun-Shang, anong gusto mong gawin sa kanila? Nakipagsabwatan sila sa masasamang puwersa. Pinatay ang aking ama at ina ko pa. Lahat ng sangkot dito ay dapat mamatay. Ano? Pumatay sila sa magulang ko? Kaya huwag mo nang pakialaman ang problema ko. Ako na ang bahala. Hindi, napakasama nila. Tutulungan kitang maghigante. Gilan mo ang panggap. Ikaw ay anak ng angkan yan. Paano siya makikisalamuha sa isang mahirap? Kayata. Ayusin mo ang ugali mo. Makipag-usap ka ng maayos sa aming binibini. Mangahas kang sumuntok sa akin. Ano kung suntukin kita? Ang kapal mo, mga tanod. Huliin ninyo ang babaeng ito. Anong gumulong mag-isa? Nakarating na sa Lee Village. Pangahas kayong magmalaki. Ngayon, papatasan ko ang kayabangan nyo. Hindi nyo alam ang mga paraan ni Lee Kon. Puto, harana, kayong lahat. Ikaw na lang susunod. Ikaw, bilisan niyo at hulihin siya. Sino ang gumawa nito? Ako na ang magtatanggol sa kanya sa likod. Jiang, bilisan mo na. Hayaan nating lahat ang gumawa. Nagtaksil ka sa kapwa mo para sa sariling interes. Hindi ka namin tutulungan. Nararapat kang mapalo. Nagsusumbong ka sa labas. Maghintay ka. Tuturuan kita ng leksyon. Nang hahamon ka pa sa huli. Ginagawa ko ang gawain ng Diyos. Inampas mo na naman ako. Pinagalit mo ang Diyos. Anong langgam? Hindi ko yan narinig. Ano ang gagawin natin sa babaeng ito? Kuya Yun-Shang, ano sa palagay mo? Kuya Yun-Shang, ano sa palagay mo? Isang langgam lang siya. Wala akong gana patayin siya. Pabayaan mo siyang lumuhod dito hanggang lumabas ang nasa likod niya. Naririnig mo ba ako? Lumuhod ka at tawagin ang nasa likod mo. Huwag kang magmalabis. Lumuhod ka, bingi ka ba?
Tawagin mo si Lolo King Tian na nasa likod mo. Hindi ako karapat-dapat makipag-ugnayan sa Diyos. Siya, si Zhang Zong, ninong siya ng Diyos. O nakakapag-ugnayan niya ang Diyos? Ikaw, wag kang lalapit. Tinawagan ko na ang aking ninong. Sabi niya, darating siya. Wag kang pumunta dito. Mabuti. Kunin mo lahat ng hindi makagalaw dito. Dalhin sa likod ng bundok para pakainin sa mga lobo. Ang makagalaw, lumuhod. Hintayin nating dumating siya. Naririnig mo ba ako? Opo. Wag kang pumunta. Bilisan mo at tawagin ang taong yun. Nauubusan na ako ng pasensya. Ipilitin ko ngayon din. Wag mo akong madaliin. Paparating na ako. Galing ka sa pamilyang Shangjing. Yan, ang pamilyang Shangjing yan ay... Sino ang pamilyang Shangjing yan? Anong problema ko? Sino ka sa pamilyang Shangjing yan? Ang tatay ko ay si Yan Nantian. Ano ang papel ko sa pamilyang yan? Binibining yan. Walang kinalaman ang Longmen ko sa pamilya ninyong Shangjing yan. Bakit sinaktan mo ang Longmen? Inialay ninyo ang buhay para sa proyekto. Pinatay mo ang mga biyanan ko. Hindi ko ito palalampasin. Pinatay mo ang mga biyanan ko. Sino ang mga biyanan mo? Sabi niya, kasintahan niya ito. Sino siya? Taga-aming barangay siya. Nagtratrabaho na siya sa labas mula pagkabata. Bigla na lang bumalik para gambalain ang proyekto namin. Makakalaban ng Longmen namin ang isang ordinaryong manggagawa. Siya ang nag-utos na tawagan ka. Babagsak daw niya kayo. Siya ang nagpatawag sa inyo para kunin ako. Siya nga, nakikita ko kung paano mo ako papatayin. Mula ngayon, mawawala na kayo at ang Longmen sa mundong ito. Ahaha. Alam mo kung anong lakas meron ako. Alam mo ang kakayahan ng Longmen. Sabihin mo nga sa akin. Ako, si Wu Tian, nag-iisang lumikha ng Longmen Rampage Yuncheng. Sa ilalim ng lupa, maging mga tigre at lobo ay sumusuko sa akin. May daan-daang libo akong kapatid sa Longmen. Ang 4 na dakilang Diyos ay desperado na. Anong karapatan mo para labanan ako? Sa ganitong kaliit na lakas, Kala mo mas malakas ka sa akin. hindi ko alam kung mas magaling ako sa'yo. May taguri akong kagalang-galang na espada. Itinatag ko ang samahang tagapagtanggol ng dragon. Mas malakas ka ba sa akin? Sa tingin ko'y napabaliw ka na. Alam mo ba kung ano ang Dragon Guard? Alam mo ba kung sino ang Panginoong Espada? Sa kadahilanang ito, hindi ka mapapatawad. Nararapat kang mamatay. Ang Hulong Pavilion ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ang kagalang-galang na espada, ang pinakamatining na alamat sa mundo. Pagpapanggap sa tagapamahalang espada ng Dragon Guard ay kamatayan. Papatayin kita ngayong araw at dadalhin kita sa palasyo ng Dragon Guard. Parang 2 ibon, isang bato, 2 problema sa isang solusyon. 4 na dakilang Diyos ng digmaan. Huwag ninyong gambalain ang manugang ng angkang yan. Skip, papatayin muna kita ngayon. Tapos dadalhin kita sa palasyo ng Dragon Guard. 4 na dakilang Diyos ng digmaan. Huwag niyong galawin si Tio Yan. Huwag niyong subukang mamatay. Umalis na kayo. Mag-ingat, hindi siya ordinaryong tao. Pwede siyang makatabi ni Binibining yan. Ang unang babaeng mamamatay tao. Si Ruthless. Okay lang. Naku, walang awa siya. Mas walang awa tayo. Matras ka. Pareho tayong pangunahing mamamatay tao sa mundo. Makatawan sa Longmen at pamilyang yan para lumaban. Lalaban ako hanggang dulo. Ako na ang bahala. Ginoong Cloud. Alam kong mas malakas ka, pero hinahamon ako nito. Kailangan ko siyang turuan. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Walang awa. Ito ang unang babaeng mamamatay tao na kilala sa buong mundo. Walang kakaiba, babae lang siya. Mahina at marupok na dekorasyong unan. Pangahas mong sabihing ikaw ang pinakamagaling sa mundo. Kaya ano pa bang kayabangan ng pamilyang yan sa harap ng Longmen ko? Isanin mo ang proteksyon ng pamilyang yan pag madali ka ng lumuhod at mamatay. Marami na akong natutunan sa buhay, pero ang hindi ko natutunan ay lumuhod sa inyo. Paluhurin siya. Sige, suntukin mo ako. Pangahas mong sabihing ikaw ang eksperto o Diyos ng digmaan? Pangahas mong magsabing ikaw ang master, patunayang Diyos ng digmaan pa? Nang mangkingisdang hari ng baboy sa Koi Pond ay tinalo ng batang probinsyano, mismong dalubhasang frenzied sword ay nasugatan. Ikaw kaya ang taong iyon. Totoo yan, sinabing ang backer niya ay ang Diyos mo. Tuparin na natin ang ating mga utang. Anong pinagmula ng batang iyan? Di ba't sinabi ko na, master ng Hulong Pavilion? Ang Sword Venerable. Ano ang tunay na pagkatao ng Sword Lord? Sunod-sunod ang tao sa kanyang paglakad. Walang karapatang makita siya ng ordinaryo. Paano ako magiging katulad mong probinsyana? Diyos ko,
Di mo kilala ang kolektor ng Hulong Pavilion, pwedeng mag-report ka sa kanya. Huwag magmadali, tulihin muna natin ito, tapos mag-claim ng kredito sa Hulong Pavilion. Sabay-sabay kayong pumunta. Kuya Yunxiang, huwag matakot, tatawag na ako. Huwag mag-alala, kaya ko to. Lahat sila ay masters. Dapat kang mag-ingat. Mga bulok na isda at hipo ng tawag nilang masters. Ang yayabang nila, patayin na. Uy, huwag kang babalik. Wala kang tapang. Mga walang alam sa mundo. May espada ako. Ito ang pinagmamalaki ninyong Longmen Martial God. Master, mahina ka. Uy, huwag kang mayabang. Kaano ka man kalakas. Libo-libo kaming tauhan sa Longmen. Sa isang utos ko lang, habulin ka nila saan man. Kahang milyon pa kayo. Sasapakin pa rin kita. Kaukayan mo ako. Naranasin mo ang galit ng 100,000 kapatid ko sa Longmen. Daan-daang libong kapatid sa Longmen, kaya kong ipakita ang aking kapangyarihan. Ngayon ay itatanong ko, ikaw ba ang pumatay sa aking mga magulang? Hindi, ibang tao. Sino? Mas makapangyarihan at mas delikado kaysa sa akin. Mas mabuting hindi mo malaman. Pinagtatanong kita. Sagutin mo ako. Si Hall Master Joe ng Hulongge Yuncheng Branch. Gusto niyang magtayo ng resort sa lupain ng mga Li. Kaya natatakot ka. Matalino ka palang bata. Ayaw ko sa'yo. Papirmahin mo na agad ang mga tao sa kontrata. At magsiluhod kayo sa harap ko. Makikiusap ako kay Hall Master Joe. May pagkakataon ka pang matirhan. Ayaw ko ng madaling buhay. Gusto kong sumugal sa peligro. Tawagin mo dito si Hall Master Joe. Sige, hiniling mo yan. Maghihintay ka. Kuya Yunxiang, huwag kang magpakaloko. Ang Hulong Pavilion ay tunay na makapangyarihan. Hindi natin kayang kalabanin sila. Hindi natin kakayanin. Di ba't sinabi ko na ako ang Sword Venerable ng Dragon Guard? Nagbibiro ka ba? Kung totoong Sword Venerable ka, bakit ka nag-bodyguard sa akin noon? Ang pagiging bodyguard ko ay hindi para sumipsip sa angkan ninyong yan o para lang kumita. Ang gusto ko lang ay subukan ng iba't ibang propesyon. Masasabi mong pagsubok sa buhay. Li Yunxiang, hindi mo alam ang kabutihan. Nagmamalasakit lang si Miss sa'yo. Li Yunxiang, huwag kang walang utang na loob. Nagmamalasakit sa'yo ang binibini namin. Sinabi ko lang naman, kaya kong ayusin ang sarili kong mga suliranin. Hindi ko kailangan ng pagkalingan niya. Kuya Yunxiang, pasensya na, alam kong minura kita nun. Galit ka pa rin sa akin, pero mahal na mahal talaga kita. Nagsisi ako nang umalis ka. Hinanap pa kita sa iba't ibang lugar. Hindi mo kasalanan. Bantay mo ako noon. Normal lang na isipin mong hindi ako karapat-dapat. Hindi ko talaga naisip yun. Una ko itong pagkakataon. Natakot ako kaya tumanggi ako. Akala ko masamang tao ka. Kaya sinadya kong magsalita ng masakit. Nagsisi ako nang umalis ka. Tama na. Huwag na nating banggitin ang nakaraan. Umuwi ka na lang mag-isa sa Kyoto. Ako na ang bahala sa mga problema ko. Lutasin, panaginip mo. Yan, tinawag ko na si Hall Master Joe. Nagkataon, malapit kami sa likod. Paparating na ako dyan. Wala ka ng pag-asa. Lalong lumalala ang sitwasyon. Sabi ko sa'yo. Puot ng mga magulang. Marunong ka bang magbilang? Magtago muna kayo sa mga taga-nayon. Ako na ang bahala sa iba. Yunxiang, alam kong magaling ka sa labanan. Ang Dragon Protection Pavilion ay napakalakas. Hindi matatalo sa buong mundo. Nagpanggap ka pa bilang Pavilion Master nila. Hindi mo kakayanin ang galit. Magtago muna tayo. Oo. Hindi pa ako nakakaganti sa pagkamatay nila. Paano ako magtatago? Ngayon ko lilipulin ang mga demonyong ito. Ikaw hintayin mong mamatay. Narito ang pinuno ng Hulong Pavilion. Sino ang nagpapanggap na Panginoong Espadahan? Itong batang tuy umaasa sa sariling galing at sinaktan ang mga tauhan ko. Pagpapanggap bilang Panginoong Jianzon. Sino siya? Mga taga rito. Siya ang humadlang sa aming resort project. Sige, haharapin ko siya. Ang lakas ng loob mong magpanggap. Paano ka nangahas magpanggap na espadang kagalang-galang? Ikaw ang pinuno ng Sangay Yunchen ng Hulong Pavilion. Anong problema? Alam kong ang Dragon Guard ay para sa bayan, nagtataguyod ng katarungan. Ginagawa niyong resort para sa pansariling interes. Anong pakialam mo? Hindi ka lang sumunod sa batas ko. Pinatay mo pa ang aking ama. Sasabihin mong wala akong kinalaman dito. Ang kautusan mo, gumawa ka pa ng mga batas. Mukhang nakalimutan mo. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Misyon ng Hulongge. Protektahan ang dragon. Yumabong. Walang kinikilingan. Huwag mangapi ng mahina. Walang ilegal na kayamanan. Huwag gumawa ng masama. 3 saksak. 6 na butas. Mamatay ng putol-putol ang katawan. Naalala mo na ba? Alam mo pala ang mga patakaran ng Hulong Pavilion. At mga batas na ginawa ko. Sa tingin mo dapat kong alalahanin. Ginusto mo to? Akala ng batang to siya ang pinuno ng Dragon Protection Pavilion.
Akala mo talaga, ikaw ang punong tanggapan ng hulong pavilion. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Kung maniniwala ako sa iyong mga salita, akala mo ba tanga ako? Si Huofeng ang direkta mong superior, hindi ba? Oh, may problema ba? Kung galing siya kay Huofeng, siya mismo ang haharap sa iyo. Kilala mo pala si Panginoong Huofeng. Hintayin natin ang mangyayari. May aso ka dito na nangangagat sa akin. 3 minuto para ayusin mo ito. Sa ginawa mo, kayang-kaya kitang patayin gamit ang daliri ko, pero hindi kita papatayin ng madalian. Gusto kong malaman mong mamamatay ka. Titiyakin kong mapapanood mo ang sarili mong kamatayan. Ang seryoso mo namang magsalita. Kung hindi ko nakita ang mukha ng Sword Venerable, paniniwalaan kita talaga. Anong pinag-uusapan niyo nitong batang ato? Daliin na natin siya. Huwag magmadali. Ang labanang pusa't daga ay hindi matatapos sa isang kagat. Gusto ko lang siyang paglaruan. Tingnan natin kung anong daya ang kayang gawin. Master Joe, ako'y mula sa angkan ng Yan sa Beijing. Bigyan mo naman ako ng respeto. Ano bang kayang gawin ng angkan ninyong awan? Bakit nasangkot ang angkan yan sa gulo? Gusto nitong babae na protektahan siya. Pati buong angkan yan ay kasangkot. Ano? Buong angkan yan para sa kanya? Kala mo ba kayang protektahan siya ng angkan? Paano kita papanatilihin? Maaari tayong mag-usap? Totoo? Narinig ko na yan, si Miss Yan ng Kyoto ang pinakamaganda sa mundo. Ngayong nakita kita, nararapat ka sa iyong katanyagan. Sige, may kondisyon ako. Usap tayo. Anong uri ng kondisyon? Pakasalan mo ako. Maaari nating siyang buhayin. Hindi, si Yun Siyang lang ang pakakasalan ko. Kung siya lang, magiging multo kayong magsing-iro. Babayaran namin, magpresyo ka, kahit ano. Akala mo bang bilang leader ng Dragon Guard Hall, kailangan ko ng pera? Ang kailangan ko ay kagaya mong maganda. Hoy, pangahas kang sumuntok sa akin. Patayin agad siya. Tagahulong hall ka, huwag kang pumatay ng inosente. Tama. Ang Dragon Protection Pavilion ang tagapagtanggol namin. Sumusuporta kami sa ulap. Huwag mong apihin ang mga tapat. Oo, sumusuporta kami sa ulap. Paano? Ayaw mo bang mabuhay? Napatay na ang mga magulang ko. Pinoprotektahan kami ni Kuya. Lahat kami ay nasa kanyang panig. Huwag kang magmalabis. Makipag-usap ka ng matino. Ibigay mo sa akin. Patayin ang makaharang. Patayin ang sinumang kumadlang. Papatayin mo siya para sa akin. Panginoong Fire Phoenix, bakit ka nandito? Ipagbantay ka sa labas ng Barangay Lee. Bakit ka umalis ng walang pahintulot? May misyon ako rito. Anong misyon? May rebelde rito. Paano mo nagawang magpanggap na tagapamahala ng Huolong Pavilion? Kagalang-galang na espada. Iniutos kong dalhin siya para sa pagtatanong. Anong ibig mong sabihin na nagpapanggap siya? O nga, hindi ba? Binabati ni Fire Phoenix ang kagalang-galang na espada? Tamo ba siya? Opo. Kagalang-galang na espada. Anong gagawin natin sa kanya? Anong gagawin? Nakipagsabwatan siya sa Dragon Gate at nagtayo ng resort dito. Pinwersa ang mga taga-nayon na ipagbili ang bahay. Hindi pumayag ang mga magulang ko. Nagpadala siya ng mga bugbog sa ama ko hanggang mamatay. At pinatay ang ina ko sa pamamagitan ng sasakyan. Sabihin mo kung anong gagawin sa kanya. Ano? Siya mismo ang pumatay sa mga magulang mo? Ako ang nagturo sa iyo, pero ginawa mong hayop ang alaga mo. Ikaw ang magsabi kung anong gagawin. Anong gagawin? Nararapat mamatay si Huofeng. Papatayin ko siyang pira-pirasuhin para ipaghiganti ang mga nakatatanda. Huwag mong intindihin ang mga problema ko. Pinatawag kita ngayon para maliwanagan siya bago mamatay. Tapos ayusin na natin ang ating mga usapan. Pag hinoned Chanzon, patawarin mo ako. Wala akong mga mata. Bulag ako. Talagang bulag ka, pero mas masahol pa sa pagkabulag ay kawalan mo ng pagkatao. Itinatag ko ang Hulong Pavilion at Jiandao para sugpuin ang kasamaan at maglingkod. Ngunit dahil nalihis ka na, di kita mapapatawad. Halika. Mga tauhan. Dalhin sila sa Blackwater para bitayin. Opo. Dalhin ninyo. Panginoon ng Chanzon. Patawad, Panginoon ng Chanzon. Patawarin mo ako. Kailan ba ako nagpatawad ng masasama? Dalhin nyo na siya. Oo nga pala, sabi niya. Bulag siya. Pagdating sa bilangguan ng Blackwater, gawin niyong tunay na bulag. Opo, dalhin na. Panginoon ng Chanzon, patawarin mo ako. Diyos ng Longmen. Dragon Gate, Panginoon, di ba? Panginoong Chanzon, ako si Xiao Wu. Xiao Wu, bakit ang bait mo? Lumaban ka pa sa akin. At magpakalalaki sa akin. Di ko talaga alam na espada Panginoon ka. Ako, di ko kaya ang lakas mong iyan. Di ko magagawang yan. Pagbigyan mo ako, babayaran kita. Sabihin mo ang presyo. Akala mo ba't wala akong pera dito sa Dragon Pavilion? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ipapakita ko lang ang aking paggalang. Walang kwentang pagpaparaya yan. Kunin mo na. Baka may malakas kang koneksyon o matinding backer. Ano?
Pare, buhay ka pa pala? Kuya, tulungan mo ako. Nasagasaan ko ang puong espada ng Hulong Pavilion. Papatayin na niya ako. Ano? Nasaktan ko ang puong espada ng Hulong Pavilion. Siya ang leader ng Hulong Pavilion. Pinatayo ako ng resort sa probinsya. Ayun pala ang bayan ng puong espada. Nadisgrasya ang kanyang mga magulang. Gigipitin na niya ako. Gaganti siya. Tulungan mo ako, kuya. Nandyan ba siya ngayon? Nakatayo siya mismo sa harap ko. Iabot mo sa kanya ang telepono. Kakausapin ko siya. Sige, ako ang kuya mo. Kausapin mo siya. Gusto makipag-usap ng kuya ko sa'yo. Sabi ni, Panginoong Janzon, haha, kilala kita. sino ka? Dapat naririnig mo na ako. May palayaw akong tagapagwasa. Ikaw pala, narinig kong nagtayo ka ng puwersang Tianyuan. Matigasa. Nilusob ang Eastern Europe ngayong taon. Takop na ang Western Wilderness. Takop na ang North Wilderness. Isang Eastern Kingdom na lang ang natira. Sana suportahan mo ako noon, Panginoong Espada. Di kita matutulungan. Kapag tumapak ka sa dunggo, di ka na makakabalik pa. Pareho tayong mga hari. Bakit ang lakas ng tono ng espadang hari? Sige, babalik tayo. Usapin natin ang importante. Nalaban daw ng kapatid ko ang espadang hari. Pupulbusin ko siyang putul-putulin. Panginoong Janzon, huwag kang magalit. Pag-usapan natin, Anong gusto mong sabihin? kapag pinatawad mo kapatid ko, kahit anong kondisyon, papayag ako. Patayin mo ng sarili mong kamay ang kapatid mo at buwagin ang Tianyuan. Magpakamatay ka rito mismo. Huwag kang magmalabis. Espadang hari. Wala akong pakialam. Anong pakialam mo sa akin? Gusto mong makipagdigma sa Dragon Guard gamit Tianyuan. Alam kong malakas ang Hulong Pavilion mo. Pero di takot ang Tianyuan. Binigyan kita ng respeto sa pag-uusap na ito. Huwag kang magpakatanga sa papuri. Binibigyan kita ng respeto sa pag-uusap na ito. Huwag kang manhid sa pagpuri. Yamang gano'n ang sinabi mo. Papatayin ko na ang iyong kapatid. Naghihintay lang ako ng deklarasyon ng giyera mo. Teka, ano pa ang gusto mong sabihin? Pag-isipan mong muli, tayong dalaway may sariling sako. Walang dahilan para magdanak ng dugo dito. Isang sanggol na bagong lakad. Gusto akong hamunin hanggang kamatayan. Janzon, huwag mo akong ipitin. Kung pipilitin mo ako, makinig ka. Maghihintay ako ng giyera mula Tianyuan. Kuya, iligtas mo ako. Janzon, papatayin kita. Sige, pakikinggan mo. Huling daing ng kapatid mo sa mundo. Ang huling pagdaraing. Kagalang-galang na espada. Kalaban mo ang Tianyo. Hindi tayo magsasamang mamuhay. Dalhin niyo ang mga ito. Oo. Itapon niyo sila. Wag, habagan niyo po ako. Cloud, hindi mo ako kayang saktan. Ako ang kapitan ng baryo. Nakita-kitang lumaki sa Alapaa. Kuya Yunxiang, ikaw nga ba talaga ang Panginoong Espada? Hindi mahalaga kung peke sa palagay mo. Naiintindihan ko. Bakit ako naging maningning na tala habang ikaw ay nananatiling malamig? Ikaw pala ang buwang nagniningning. Huwag na nating pag-usapan ng nakaraan. Pwede ka nang umuwi. Pero mahal talaga kita, hindi dahil ikaw ang Panginoong Jianzun. Ang gusto ko, si Kuya Yunxiang na dati kong tagapag-alaga. Aminado akong nagustuhan kita noon. Pero, nang gawin mo akong tagapagbantay, walang dapat maging maling akala sa akin. Tapos na tayo noon pa man. Hindi. Hindi totoo yun. Sinabi ko yun sa galit. Hindi totoo. Hindi kita minamaliit kahit kailan. Panginoong Kenzun, natin ba na akong magsalita? Anong gusto mong sabihin? Hindi ko alam ang anumang hindi pagkakaunawaan ninyo, pero ako ang laging kasama niya. Patuloy siyang umiyak nang pagalitin ka niya. Marami siyang tawag sa'yo pagkatapos. Baka pinalitan mo numero mo. Hindi ka niya matawagan. Naghanap siya sa'yo sa iba't ibang paraan. Mahal na mahal ka talaga ng amo namin. Siguro. Pero hindi ako taong mahilig bumalik sa nakaraan. Naiintindihan ko, Kuya Yunxiang. Ikaw ang Panginoong Jianzun. Napakagaling mo. Maraming magaganda ang may gusto sa'yo. Baka wala ako sa paningin mo, pero maswerte wala nito. Sana maging masaya ka. Wuching, umalis na tayo. Opo, binibini. Ate, sandali lang. Anong problema? May iba pa ba? Kuya, sa palagay ko ay napakabait niya. Hindi niya alam na ikaw ang espadahan noon, pero pinagbuti pa rin niyang ipagtanggol ka. Mukhang talagang nagmamalasakit siya sa'yo. Kuya, pumayag ka na sa kanya. Napakabait niyang babae. Nais din ng magulang mong ikaw ay magpakasal na. O yun siya. Siya ang panganay na anak ng Kyoto yan. Maganda at may talino siyang babae. At mabuti pa siya sa'yo. Gawin natin siyang manugang ng Lee Village. Pumayag ka na. Pumayag ka na. Sige, samahan mo akong ayusin ang libing ng magulang. Sige, sige. Naghiganti na ako sa pagkamatay nila at nakahanap na ako ng manugang para sa'yo. Ako ang magpoprotekta sa mga taga-Lee Village laban sa mga mananakit. Makapagpapahinga na kayo sa kabilang buhay. Sa inyo na ang pag-apo. Huwag kang mag-alala, Kuya Yunxiang. Bibigyan kita ng maraming anak.
Kumusta, Nay? Anak ng gobernador ang manliligaw sa akin. May boyfriend na ako. Ano? May boyfriend ka? Sino? Ang Sword Venerable. Sinong sinasabi mong swordsman? Alin na sword venerable? Siyempre, isang kilalang alamat, ang Lord Sword Lord ng Hulong Pavilion. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sino ba yung Sword Lord na yan? Naririnig lang ang pangalan niya, di ko siya nakikita. Lalo na ikaw. Nag-iisip ka pa ba sa maliit na bodyguard na yon? Bodyguard lang siya? Paano siya akmang maging nobyo ng panganay na anak ng Yan family? Sa totoo lang, hindi ako nagsisinungaling. Huwag mong sabihin yan. Nangako na kami sa governor. Umalik ka na. Huwag mo nang guluhin ang Yan family. Bakit nanligaw ang anak ng governor sa inyo? Huwag mong banggitin yung tarantado na yan. Daang beses ko na siyang sinabihan, ayaw pa ring tumigil sa panggugulo sa akin. Bakit ngayon lang siya nanligaw? And ngayon bigla siya. Ang ama niya ay dating lieutenant general lang, di kontrolado pamilya natin. Ngayon, naging governor na ang ama niya, may alalahanin na ang Yan family. Pero meron tayong Lord Sword Lord. Governor lang naman siya. Isa lang ang totoo. Ano yon? Ilang taon ko nang ipinaglalaban ang Hulongge. Maraming kaaway pero walang katulong. Ang masasamang organisasyong ito'y nagbabala para lang patalsikin ako kaya ang masasamang puwersang ito, ang sabuatan ay para labanan ako. Naiintindihan ko na. Ayaw ni Panginoong Henzun makasagabal sa mga nakapaligid sa kanya. Wala silang magagawa sa akin. Sa mga kasama ko nila bibira. Kahit pa may 3 ulot 6 na kamay ako, mahirap talaga bantayan ang lantaran at patagong panganib. Huwag kang mag-alala, Kuya Yunxiang. Sasabihin ko sa magulang ko na gusto ko ng bodyguard. Kuya Yunxiang, ayaw ko talagang pakialaman ito. Hindi ako magpakasal sa gobernador. Tingnan natin ang kanyang gagawin. Huwag kang mag-alala, akin ka. Hindi ko hahayaang agawin ka kaninuman. Naniniwala ako. Sige, umuwi na kayo ni Ruthless. Bibisitahin ko ang angkan mo sa yan. Sige, uuwi na kami ni Heartless. Xiaohua, aalis ka sa Lee Village? Bakit naman? May kinalaman sa magulang mo ang isang tao. Ang lola niya ay si Destroyer. Nagtatag ng Tianyuan na lumalawak ang impluensya. Napatay ko ang kapatid niya. Nilalabanan na niya ako gamit ang buong Tianyuan. Kilala na niya si Likon. Alata na ang mga pakay mo. Kapag nagstay ka, matatakot ka sa akin. Sige, susundin kita. Sunduin ang kapatid ko't dalhin sa Hulong Pavilion. Pero huwag kang mag-alala. Sa loob ng 1 buwan, ako na ang bahala rito. Basta di kita mabibigyan ng problema. Kahit saan ako pupunta. Abatin ninyo ang buong espada. Kasama ka na niya. Nay, ingatan mo ang kapatid ko. Kapag may natanggal na buhok sa kanya, hiling ko lang. Sumunod ka na. Umalis na tayo. Sige. Xuanhu Dragon Pavilion. 36 na makalangit na hari, 18 arhat, 9 na tagapagbantay. Tawagin ang lahat ng Dragon Guard para sakupin ang Tianyuan International na Bounty Destroyer. Sumunod. Opo. Isa pang bagay, maghanda ng mamahaling regalo. Bukas, pupunta ako kay Sheng Jingyan para maghingi ng kamay. Inay, Shwero, nakauwi ka na. Nay, ayokong pakasal sa anak ng gobernador. Ija, Shwero, huwag kang magsalita ng kalokohan. Makabubuti ito sa'yo, pati na sa ating pamilya. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ito desisyon mo. Hindi ikaw ang masusunod dito. Bakit lagi mong pinakikialaman ang mga desisyon ko? Pakikialam ba ito sa iyo? Kasalan ng mag-anak. Anong masama sa matibay na ugnayan ng pamilya? Ayaw na ayaw ko kay Wang Xiang. Hindi ko siya pakakasalan kahit kailan. Ano naman kung ayaw mo sa kanya? Anak siya ng gobernador noon. Para sa kapayapaan ng bansa, mga prinsesa ay napapangasawa sa kalaban. Wala kang pagpapahinuhod sa pagsubok. Naku, may boyfriend na nga ako. Yung bodyguard mo bang iyon? Oh, Wala ka talaga sa sarili mo. Sinasabi ng matatanda, ang tao'y laging nagsusumikap pataas. Ikaw ang panganay sa pinakamakapangyarihang angkan, pero nagkagusto ka sa bodyguard mo. basta masaya ako sa kanya. Panindigan ko to. Tindigan mo, dinudungisan mo ang pangalan ng angkan natin. Paano naging kahihiya ng pag-ibig? Huwerong, huwag kang matigas ang ulo. Dati tinutulungan kita, pero ngayon dapat mong sundin ako. Ito ang desisyon ng buong angkan. Ayaw mong sumalungat sa pamilya mo at sa buong angkan. Paano kung sabihin kong si Kuya Yunxiang ay hindi ordinaryong bodyguard? Ang buong angkan natin ay magpapakita ng dangal sa relasyon namin. Ano, angkan natin na mayabang sa bodyguard? Inalalabas mo pang may Sabi ko hindi siya ordinaryong bodyguard. hindi ordinaryong bodyguard? Naalala ko, sinabi mo sa telepono na siya ang pinuno ng Dragon Protection Pavilion. Sinabi mo sa telepono na siya ang Panginoong Espada ng Dragon Protection Pavilion O sikat siya bilang Swordmaster. para manligaw sa pamilyang yan. Sang-ayon ako, tingnan natin kung makakapagpanggap siya bilang Swordmaster.
Hindi talaga ubra yan. Misteryoso ang pagkatao ng Sword Venerable. Paano niya basta may isisiwalat? Hindi basta may sisiwalat iyan. O baka hindi talaga siya, takot siyang mahayag. Tama yan. Pero, huwag kang maging tanga. Ano ba ang tunay na pagkatao ng Sword Venerable? Kilalang tao siya sa buong mundo. Kahit mga prinsesa gustong pakasalan siya, paano niya makikita ang iyong halaga? Bodyguard mo lang siya. Hindi na to katangahan, tangang-tanga na. Kahit sinong matalino, may isip, imposible ito, nadaya talaga siya. Tioyan, sinong niloko? Pamangking Wang, nandito ka na. Siyempre nangako akong darating para manligaw. Tutuparin ko ang pangako. Talagang may estilo ang pamangkin ng hari. Kumpiyansa akong ibigay si Shiru sa'yo. Walang duda. Haha, Tioyan, walang anuman. Tunay ang pagtingin ko kay Huero. Sisiguraduhin kong alagaan siya at gawing pinakamasayang babae. Kalimutan mo na, sinabi ko na, wag mo na kong guluhin. Wala ka bang kahihiyan? Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ako. Wala ka bang hiya sa sarili? Xiaoru, paano mo nasabi ba yon? Anong sinabi ko? Ayaw ko sa kanya. Sabi ko na, bakit ako pinipilit? Ikaw at ako ngayon. Tioyan ho, wag po kayong magalit. Pamangking Wang, pasensya sa kawalan kong galang. Hindi po. Si Tioyan po ang nagpalaki sa kanya. Kung landi lang si Xueru, di ako maiingganyo. Sirosidad niya ang kinagigiliwan ko na talagang gusto ko. Xueru, magtiwala ka. Sa lahat ng kaklase, ako ang may pinakamagandang lagay. Bibigyan kita ng pinakamasayang buhay. Wala akong pake. Shiro, bakit ang tarantado mo? Sa lalaking tulad ni Wang Xiao na napakabait sa'yo, kahit hanapin mo't ilawan, wala nang katulad. Di mo pa pinahahalagahan? Makatwiran si Tiyahin, napakamarunong mo. Sige na, eto ang bigay kaya. Wang Xiao, narito ang dote ni Wang Xiao. Limited edition Rolls-Royce. Villa sa Shangjing's Paradise on Earth. 100 milyon na pera. Tito at tita, maliit na handog, tanggapin niyo po. Sige, salamat. Ma, huwag mong tanggapin. Ayaw ko pa rin. Kung di ka papayag, magpapatay ako sa mayamang angkan. Patayin niyang bodyguard mong yan. Sinong nagsabing solusyon ako? Sino nagsabing lulutasin niya ako? Kuya Yunxiang, nandito ka na pala? Sinabi kong pupunta ako. Alam kong darating ka, di ko inakalang ganon kabilis. Alam kong pagbalik mo, sisiguraduhin niyang mapahiya ka, kaya't dumating ako para tulungan ka. Ang bait mo naman. Sino siya? Dati siyang bodyguard ni Xueru. Bakit siya pumunta? Ewan ko, anong mga pampatamis ang ginamit para lokohin si Xueru? Nagsabi pa siyang gusto niyang maging sila dahil sa kaya kainiwasan ni Xueru. Wang Xiao. Kay Labo. Ako pang gobernador, matalo ng isang basurero. Dinudusta mo ba ako? Ang galing ng anak ng gobernador. Hoy! Bata, minamaliit mo ako? Talagang wala akong respeto sa'yo. Isang hamak na bodyguard na naghuhulagpos lang ng buhay. Ang lakas ng loob mong hamakin ako, anak ako ng gobernador. Naniniwala ka ba? Kaya kitang patayin sa Shangjing sa isang salita. Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Sigurado ka bang gagalitin mo ako? Gagamitin mo ba ang lahat ng lakas mo? Ilang taon na, walang nangahas magsalita sa'yo ng ganyan. Sana nga may makapagpabagsak sa akin. Loko? Ngayon din ipapakita ko kung ano ang tunay na lakas. Mga tauhan, bugbugin niyo to. Sino man, bugbugin mo siya. Pamangking Wang, ATVP. Tioyan, ikaw ay namamagitan para sa kanya. Makinig ka, kung mangahas siyang hamunin ako ngayon, kapag hindi ko siya pinatay, sumpa ko, hindi na ako magiging tao. Ainar. Hindi, nagkakamali ang pamangking Wang. Hindi ako namamagitan para sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Dati siyang bodyguard ni Sheriff at pinakamalakas sa pamilyang yan. Sakaling magsimula ka. Naiintindihan ko. Nag-aalala si Tioyan na hindi ko siya matalo. Oo, alam kong malakas ang kanyang martial arts. Tioyan, masyado lang kayong nag-iisip kahit gaano pa siya kalakas. Kumpara sa mga bodyguard ko, hindi siya karapat-dapat banggitin. Dahil ang mga bodyguard ko, pinili ng aking ama sa governor's mansion. Sila mismo ang pinili ng aking ama. Lahat sila ay dalubhasang ekspertong nasanay. Kahit isa laban sa 100, hindi ito pahapyaw. Magaling pala. Turuan mo lang siya ng leksyon para makita niya ang kanyang kayabangan. Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo at baliin ang kanyang binti. Gusto kong lumuhod siya at aminin ang aking lakas. Opo. Anong kapal ng mukha mong sabihin na yan? Ano ba ang isa laban sa 100 at pinanday ng libu-libong palo? Ang kapal ng mukha mong sabihin yan,
Ano ang isa laban sa 100 at pinatibay sa libu-libong pagsubok? Ano ang silbi ng pagiging malakas? Naniniwala ka ba? Isang tawag lang, libu-libong tao ang handang pumatay sa'yo. Hindi ako naniniwalang matawag mo sila. Hindi ka talaga tatanggapin hanggang sa huli. Sige, hahanap na ako ngayon. Huminahon ng hari, huminahon ng hari. Tiya, dahil gustong-gusto niyang mamatay, bakit mo ako pinipigilan? Masayang okasyon naman ang kasunduang ito. Malas ang patay na tao. Pag-usapan natin siya. Sige, bigyan ko pa ng konting respeto ang nanay mo. Salamat po, mahal na hari. Maliwanag kong sinasabi sa iyo ngayon, hindi ka karapat-dapat sa pamilyang yan. Huwag mong gamitan ng diskarte si Shero. Lumayo ka ng sobra-sobra. Ma, ano pong sinasabi ninyo? Gusto ko po ang kapatid ni Yunxiang. Siya lang ang pakakasalan ko. May respeto ka pa ba sa akin? Ma, kayo ang nagpalaki sa akin. Dapat magiliw ako sa inyo. Pero hindi ko, kayo ang magdidikta ng buong buhay ko. Ano ang ibig mong sabihin sa pagdidikta? Para sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Alam mo ba, isang maliit na bodyguard, walang kapangyarihan o pera, wala ring self-awareness. Pangahas mong hinamon si Wang Xiao. Hindi mo talaga alam. Si Wang Xiao ang pinakamakapangyarihan sa Shangjing, kaya kanyang papatayin sa isang salita. Isang maliit na bodyguard ka lang, tagapagbantay lang ng pamilyang yan? Pangahas mong maging manugang namin? Karapat-dapat lang akong magbantay sa inyo. Ikaw lang ang itinutugma ko sa tagapagbantay ng Yanjia. Kung hindi, Kung ang pamilya niyong yan ay ganito kaliit ang pangarap at ambisyon, karapat-dapat kayang tanggalin bilang nangungunang pamilya sa Beijing. ikaw bahala. Huwag kang magalinlangan. Ako ang may huling desisyon dito. Sige, subukan nga naming pamilya yan na bumaba sa pwesto bilang pinakamayamang pamilya sa Shangjing. Sigurado ka bang susubukan mo? Kuya Yunxiang, huwag na tingnan mo ang mukha ko. Huwag kang makipagtalo sa tatay ko. Sige. Kayong dalawa ay nakakasuka. Wala namang pumipigil sa inyong magyabang. Pero sobra na kayon, di ba? Hoy, pamangking hari, hindi kita pipigilan. Sa taong tangang humahamon sa kamatayan, gawin mo ang gusto mo. Papupuntahin ko ang tauhan ng gobernador para arestuhin ka. Tay, may isang hamak na bodyguard ang pamilya yan. Ang nangahas na sumalungat sa akin at nasugatan dalawa sa ating gwardya. Grabing kapal ng mukha, tulungan mo akong parusahan agad. Sige, maghihintay ako. Ikaw, hihintayin mo ang unos at galit ko. Isinilang ng tatay mo ang ganitong klaseng anak. Ito ang tunay na parusa. Pwedeng palitan ang gobernador. Nababaliw ka na ba? Ano ka ba? Panghahamakin mo ang palasyo ng gobernador. Ay, naalala ko. Sino daw sabi ni Shiro siya? Janzon. Sinday kitam sentibis ni Shiro na siya ay Janzun. Narinig ko ba yun ng tama? Inay, siya ang Diyos ng Espada. Ha ha ha, tiyahin. Huwag mo akong patawanin. Siyang Diyos ng Espada. Alam ba niya ang pinagmulan ng Diyos ng Espada? Napaka-inosente ni Shiro. At doon nauto siya nito. Inay, hindi ako niloko ni Yunxiang. Kusa akong pumayag sumama sa kanya. Isusuka mo ba ang dignidad ng angkan natin? Nariyan si Ji Wang Xiao Yuzu. Bakit isang ordinaryo lang ang pinili mo? Kahit wala si Ji Wang, kahit ganito siya, wala siyang maayos na dote. Pangahas mong nagpakasal. Nakakahiya ka. Sino ang nagsabing walang doubt ako? Kunin niyo. Ipakita mo. Naihanda ko na bago ako umalis. Malamang paparating na yon. Anong paghahanda? Ikaw na bantay. Wala kang maihahanda. Huy, huwag mong sabihin yan, tiyahin. Moderno na ang panahon ngayon. Mag-order ka lang ng pagkain, ide-deliver. Yun din ang paghahanda. Hindi ko inakalang. Ang in-order niya ay puro kayabangan at pagmamalaki, pagpamanhin. Ito po ba ang angkan yan? Sino po ang hinahanap ninyo? Ipinagkaloob ni Jilly ang dote. Dumating si Jilly para ligawan si Bibi. Yan, narito ang handog. Sana'y tanggapin ninyo. Ano ito? Saan mo binili? Mga gamit sa kariton. Hindi ko pa ito nakita dati. May dumating na may 2 kahon. Lalo na pa ang pamilyang ito sa Beijing. Nakakahiya ka talaga. Gusto kong makita anong laman ng mga kahon at anong klaseng mumurahing produkto. Buksan mo na. Ang kahoy na karatula by $2 para sa bagay na di mabenta sa kalsada. Ginawa mong kasunduan ng pamilya. Yan, ang lakas ng loob mo. Ano ang sinabi mo? Kunin mo na yan ngayon din. Baka di mo kayanin ang kahihinatnan. Nagtapon ka ng sira nilang karatula. May kapalit yan. Ano ka ba? Tingnan mo. Narito ako para kay Suero. Para kay Suero. Hindi ko palalampasin.
Kung ayaw nila sa karatula, kalimutan na natin, ihanda ang iba pang alay. Tanggapin mo na ito, binibini. Ano naman ito? Ano to? Swiss Bank Global Black Gold Card. Anong Swiss Black Gold Card? Baliw ka ba? Alam mo ba ang Swiss Black Gold Card? Pwede kang gumamit ng Union Pay, maglipat ng trilyong pondo saan man. Alam mo ba na Swiss Black Gold Card, isa lang sa bawat bansa sa mundo, dalawa lang sa Dragon Kingdom natin. Alam mo ba? Baliw ka. Sinong may hawak ng dalawa dito? Empress. Sword Venerable. Alam mo talaga? Ngayon, sabihin mo sa akin, ang Swiss Black Gold Card mo kuno. Saan galing yan? Diba sabi ng bodyguard na Sword Venerable siya? Mukhang kasama sa package ang pagpapanggap. At isa itong napaka-mature na sindikato. Bawat detalye ay natakpan ng maayos. Pwede kang maging ignorante, pero huwag mong insultuhin si Sword Venerable. Sword Venerable. Lord Janzun, talagang na-offend kita. Alisin mo na ako, palitan ng Governor's Palace. Sige, pagbibigyan kita, utusan ng Dragon Protection na imbestigahan. Gusto ko ang resulta sa isang oras. Opo. Huwag kang mag-alala, malapit na. Makakatanggap ka ng masamang balita. Ha. Takot na takot ako. Halos mapaihi ako sa takot. Sinong nangahas sumuntok sa guard? Manindigan ka para sa akin. Sinong may lakas ng loob manakit ng mga gwardya? Pagtanggol mo ko ako. Nandito si Kapitan Liu. Sino ang inaway mo, Ginoong Wang? Siya ang hindi lang nanakit ng bantay ko. Pangas kang magpanggap na dato ng espada. Anong kapal ng mukha sa liwanag ng araw? Walang respeto sa batas. Ano ba ang ginagawa niya? Isa lang siyang maliit na bodyguard ng angkan yan. Gustong pakasalan ng panganay na anak ng mga yan. Kaya nagpanggap bilang dato ng espada. Ano? Gusto niyang maging manugang ng mga yan? Anong klaseng palaka ito? Walang duda. Siyempre, isang baliw na palaka. Expert ako sa mga siraulo. Halika na. Arestuhin niyo siya. Sino ang maglalakas loob? Gusto niyong maghimagsik? Ang galaw niyo ay paghihimagsik. Naghuhuli ako ng kriminal, hindi rebelde. Sino ang kriminal? Siyempre siya. Bulag kayo. Hindi kita mapaliwanagan. Tawagin niyo ang hepe niyo. Gusto niyong makausap ang pinuno ko? Ano ka ba? Ikaw ang pinuno ko. Halika na lang. Sige, kung ayaw niyong tumawag, ako na ang tatawag. Tumawag ka nga at makikita ko. Dato ng espada. Sigaw niyo. Oh. Tulong Pavilion Chingi. Nagkakalat ang aso niyo rito. Umalis kayo sa kalahating oras. 1 minuto lang. Gusto kong patayin niyo ako. Sa 1 minuto, papatayin kita. Hintay lang. Malalaman na ang resulta. Natatakot ako. Direkta mo palang inutusan ng pulisya sa ngalan ng Hulong Pavilion. Hindi mo alam. Mga peke kayong lahat. Normal lang yan. Kapag masyado kang nagsisinungaling, paniniwalaan mo rin ang kasinungalingan. Mga palabera kayong lahat. Lakas ng loob nila magmalaking kasinungalingan. Hanggang pulis ay pinagluloko nila. Wala yon. Nanay? Hindi sila mga sinungaling. Tunay silang miyembro ng Dragon Protection Pavilion. Tama na. Huwerong, anong oras na ba? Pinagtatanggol mo pa siya. Gusto mo bang arestado ka rin ng pulis? Hindi. Cheryl, tama na. Huwag ka nang makipagtalo. Lalabas din ang katotohanan. Mabubunyag din ang katotohanan. Oo, may kasagutan din ang lahat. Kapag nahayag na ang panloloko nyo, ang sasalubong sa inyo ay kulungan. Hindi mo ba gustong makita ang hepe ko? Nasaan siya? Paano siya makakatawag? Nandito lang siya. Magkunwari ka. Sige. Sayang lang ang oras natin sa kanila. Kapitan Liu, huwag nang maghintay. Arestuhin na natin sila. Hulihin niyo. May humuli pa sa akin? Tigil na nga. Direktor, bakit kayo nandito? Nanggulo ka na naman. Kubay, may kasalanan. Naghuhuli ako ng sinungaling dito. Anong mga manloloko? Ang lahat. Umabati si Xie Changhe sa Chingi Diyos ng Digmaan. Xi Changhe. Sabihin mo peke ako. Ano? Sabihin mong peke ang Chingi Diyos ng Digmaan. Totoong Chingi Diyos ng Digmaan siya? Mangahas kang magduda sa akin. Hindi po. Bakit ka pumunta rito? Inutusan ako ng gobernador na pumunta rito. Nasali ang gobernador. Direktor, hindi mo ba ako napansin kanina pa? Pinatawang, bakit kayo nandito? Isang simpleng Diyos ng digmaan. Huwag kang magpakumbaba. Mas malakas pa ba sa atin ang Diyos ng digmaan? Hindi po. Ano nang nangyayari dito? Pinatawang, anong problema? Hindi yon. Ano ang nangyayari dito? Ano ang nangyari kay Ginoong Wang? Isang maliit na bodyguard ng pamilyang yan ay nagnais na nakawin ng aking ari-arian at nasugatan ang 2 sa aking mga guwardiya sa Kapitolyo. Kaya ipinahuli siya ng aking ama sa seguridad. Siyang bodyguard ng pamilyang yan. Oo, tanungin niyo ang pamilyang yan. Bodyguard siya ng aking anak na babae. Hindi ko alam kung anong pananalita ang ginamit niya para linlangin ang tiwala ng aking anak. Magproposisyon ng kasal. Diyos ng digmaan na Qingyi. Ano ang relasyon ninyo sa maliit na bodyguard na ito? Siya ang nagturo sa akin ng mga kasanayan.
at siya ang nagligtas ng aking buhay. Ang aking posisyon ay dahil rin sa kanya. Ano sa palagay mo ang relasyon namin? Ano naman, kahit sino pa siya para sa'yo, kayang labanan ng isang Diyos ng digmaan, ang buong Kapitolyo? Kung tama ang alaala ko, ang Diyos ng digmaan ay nasa ilalim ng gobernador. Siyempre naman, maraming Diyos ng digmaan sa ilalim ng Kapitolyo. Bakit nandito ang isang karaniwang Diyos ng digmaan? Tinawag niya ang direktor dito? Ano ngayon? Sige, salamat, Direktor. Dahil nandito ka na, utusan mo na ang seguridad na arestuhin siya para naman sa Diyos ng digmaan. Kung may bait siya, umiwas na lang siya. Kung hindi siya magpakumbaba, arestuhin niyo rin sa ngalan ng Kapitolyo. Diyos ng digmaan na Chinggi kasama ang Kapitolyo sa usaping ito. Kung hindi, ikaw mismo ang... Tutulungan mo ba siyang arestuhin ako? Hindi. Ang ibig kong sabihin, wag na nating pakialaman ito. Arestuhin niyo na ako at huwag siyang galawin. Wala siyang pakialam, dakpin mo na lang ako. Dakpin ka na nga. Ilagay, Chinggi, Diyos ng digmaan, anong ginagawa mo? alam mo kung anong ginagawa ko? Kahit ako'y Diyos ng digmaan, usapin ito ng palasyo ng gobernador. Tama, Director Shi. Alam mo pa pala, huwag kang matakot. Sige, tatawag na ako sa tatay ko. Pangkong Z, tawagan mo na ang headquarters. Hello, mabuti naman. Sige, dakpin mo na siya. Sige, tatawag na ako sa tatay ko. Hoy, hindi mo na kailangang tumawag. Naalis na sa pwesto ang tatay mong gobernador. Nag-aayos na ng gamit ngayon at magugulong habang buhay sa bilangguan. Ikaw ang may huling salita. Oh, ako ang bahala. Mabuti. May dagdag na kaso ka pa, pananakot at paninirang puri sa gobernador. Hello, tatay? Ano? Imposibleng yun. Anong nangyayari? Hoy, anong problema, Binatang Wang? Baka nagkaroon nga ng aksidente ang gobernador? Anong nangyayari? Sino ka ba? Nagpasubok ka para imbestigahan ang tatay ko? Inimbestigahan ng taong inatasan ko. Sino ka talaga? Sino ka? Sabi ko ako ang dakilang mandirigma, pero hindi ka naniniwala. Ano, ikaw ang dakilang mandirigma? Alam ko, sa pananaw mo, hindi ka talaga maniniwala, pero may iba pa akong paraan para patunayan ang pagkatao ko. Ano yon? Utos mula sa Dragon Protection Pavilion, parang isang atas, pero nandito ka, akala mo si Chingy ay pangkaraniwang mandirigma kumpara sa kanyang gobernador. Paano mo siya na walang galang? Sige, ngayon, bilang dakilang mandirigma ng Dragon Guard, inuutusan ko ang Public Security Department. Nilabag ng direktor ng Shangjing Public Security Bureau ang utos ko. Dapat imbestigahan ka agad. Maiintindihan mo rin ang katotohanan. Ikaw ang maalamat na dakilang mandirigma ng Haoyue. Paano mangyayari yon? Panginoong yon. Di ba sabi mo tagabantay lang siya? Oo. Dati siyang bodyguard ng anak ko. 3.5 buwan siyang nagtrabaho sa amin. 35,000 bawat buwan. Maliwanag ang alaala ko. Ano ang nangyayari? Sinungaling lang yan. Di ko alam ang panloloko niya. Nakapanlin lang siya ng ilang tao. Pero hindi siya ang dakilang mandirigma. Sa iyong mataas na katayuan, paano siya naging tagabantay? Huwag mag-alala. Lalabas ang katotohanan. Hoy. Ano? Ano? Kautosang Polga ni Woodson ng Hulongge na suspindihin ako sa investigasyon. Ikaw talaga ang Panginoong Espada. Ano, totoo? Talaga. Sabi ko na sa'yo, si Kuya Yunxiang ay simple lang at nagkukubli ng pagkatao. Ayaw mo maniwala sa akin. Bulag ako. Naway patawarin ng Panginoong Espada ang kasalanan. Patawarin mo po ako. Panginoong Jianzun. Panginoong Jianzun, iligtas mo kami ng tatay ko. Anong pagliligtas sa tatay mo? Akala mo anak ka ng gobernador? Ay pwede nang magwala? Ano pa ang sinabi mo? Tama. Sabi mo pag nahuli ako, 10,000 ang babali ng binti ko. Hindi po, Panginoon. Ako po ang nagkamali. Ako ang walang alam sa dakilang espada ng bundok tay. Basta't patawarin mo ako, maililigtas mo kami ng tatay ko, pipirma ako. Gagawin kitang ninong. Ginawa mo akong ninong? Opo. Ninong, tingnan mo ang mukha mo. Mukha ka pang lalaki, wag mo akong suyain. Director Xie, dalhin mo ito at imbestigahan mo ang sarili mo. Pag nagalit ako, di mo matatanggap ang galit ko. Opo. Bilis. Dalhin niyo ang gago na ito. Ang Panginoong Espada ang nagbigay ng kapatawaran. Panginoong Jianzun, patawarin mo ako. Uy, kayong dalawa. Diba sabi niyo di ko kayang guluhin ang pamilya? Yan ang numero 1 pamilya sa Shengying. Hindi ninyo pinagdududahan ang kakayahan kong panghagupitin ang pamilyang yan bilang nangungunang angkan sa Shengying? Ipinagkakaloob namin si Shuero sa inyo. Panginoong Espada. Opo, payag kami. Buong puso kaming pumapayag. Paano ang bigay kaya? Sandali. Ginoong Jianzun, anong problema? Hindi ba kayo mismo nagsabi? Na inyong minamaliit ang mga handog na ito? Hindi po, hindi namin ginaganoon. Ang handog mula sa Panginoong Jianzun ay di namin mababasura. Oo,
Sa kasalukuyan, naniniwala kaming ang token at Swiss Black Gold cards ang pinakamataas na pandaigdigang handog. Ipagpaumanhin ninyo, ngayon pa kayo maniniwala. Ayaw ko nang ibigay. Hindi ba ninyo gusto si Shuero? Hihingin ba ninyo ang kamay ni Shuero? Ako mismo ang manliligaw sa kanya, ngunit ito'y aming usapin. Walang kinalaman ang angkan yan. Dahil sa mga nagawa ng pamilyang yan, hindi na karapat-dapat maging pangunahing angkan. Dapat na kayong bumaba sa trono. Qingyi, ipaalam agad sa sangguniang pangkalakalan ng Xiangjing na imbestigahan ang mga transaksyon ng angkan yan. Kung may makitang paglabag, harangan agad ang mga ito. Siya ang Panginoong Janzun. Wag, magiging manugang na kayo. Huwag ninyo kaming ipahama. Tayo'y magkakamag-anak. Ako'y isang taong nagpapairal ng katarungan. Hindi damdamin. Ang mabubuting tao na kumalinga sa akin, silang aking pamilya. Ang pagmamataas ay kasuklam-suklam. Qingyi, isa katuparan agad. Opo. Shuero, magmakaawa ka na kay Panginoong Espada. Shuero, pakiusap magmakaawa ka kay Panginoong Chanzon. Paano mo ininsulto si Kuya Yunxiang kanina? Ngayon ka lang nagmakaawa sa akin? Nako, Shirong, mga karaniwang tao lang kami. Saan mo nakilala ang Panginoong Espada? Tunay bang dragon niyon? Nagkamali kami. Talagang magbabago kami. Magbabago kami. Magbabago kami. Kuya Yunxiang, pwede bang patawarin mo ang mga magulang ko ngayon? Kaya, sa tingin mo karapat-dapat silang patawarin. Pananakit sa mahihina, mga salbaheng walang kakayahan ay pwede pa. Pero kapag may kapangyarihan na, mas malaking sakuna ang bunga nito. Kaya pasensya na. Kailangang mawasak ang angkan yan, pero pangako sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang buong mundo. Sa'yo talaga yon, dahil may puso at kabutihan ka. Inutusan na ni Hui Janzun ang Xiangjing Chamber of Commerce na imbestigahan agad ang angkan yan. Mabuti. Kumusta, Presidente Zhou? Wag naman ganyan. Anong utos ng tagapagtanggol ng dragon? Alam ko, nasa bahay ko si Panginoong Chanzon. Manugang ko siya, papagsalitin ko siya sa inyo. Panginoong Chanzon, tulungan mo akong makiusap sa Chamber of Commerce. Ibigay mo. Sige, subukan mo. Ako si Hulongge 001. Ang investigasyon sa pamilyang yan ay dapat mahigpit kong ipatutupad. Hindi ko ito palalampasin. Kung hindi, pananagutan ninyo ito. Panginoong Jianzon, hari ng espada, wag niyo pong gawin ito. May payo ako sa inyo. Ngayon ay Dragon Guard na ako at may Gold Guard. Nagtatanong, pakakasalan mo ba ako? Payag ka ba? Punta tayong kumain para magdiwang. Shiro, hindi mo pwedeng iwan ang mga magulang mo. Tama siya. Kuya Yunxiang, paano naman ang mga magulang ko? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos wasakin ang yan, aampunin ka namin at pakakainin, pero mawawala na ang yaman mo. Tara na. Kagalang-galang na espada, saan kayo pupunta? Kailangan nyo ba ng sasakyan? Maghahanap kami ni Shuero ng matitirhan. Anong gusto mong kainin? Kahit ano. Kumusta, Jianzon? Nakarating na ako sa Xiangjing. Handa ka na bang tanggapin ang galit ng Chen Yuan? Anong gusto mong kainin? Bahala ka. Espada Venerable, nakarating na ako sa Xiangjing. Handa ka na bang tanggapin ang galit ng Chen Yuan? Ikaw ang maninira ng Chen Yuan. O pinatay mo ang kapatid ko. Ipagdeklara mo ang digmaan sa akin. Sinabi ko, hindi ka namin pababayaan ni Chen Yuan. Tandaan mo ito. Ang Xiangjing City ang magiging libingan mo. Kanin ba? Maghihintay ako at makikita ko. Maghihintay ako. Dinala ng maninira ang Chen Yuan sa Xiangjing. I-activate agad ang Dragon Protector Power. I-lockdown ang buong Xiangjing para sa akin. Ililibing ko ang Chen Yuan dito. Anong nangyari kay Kuya Yunxiang? Wala, tara na't kumain. Sige na. Madam, handa na ba ang sinangag? Opo, malapit na pong maluto. Boss, 2 pansit, 1 may itlog. Sige, pupuntahan ko na. Opo, 30 yuan lahat. Heto na, maganda at gwapo. Dagdagan natin ang ham sausage. Dagdagan ng itlog, salamat. Oy, anong balita? Anong balita? Gusto ka ng kuya ko na uminom kasama namin. Ay, hindi ako umiinom. Okay lang kung hindi ka iinom. Sabi ko hindi ako umiinom.
Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pinapahalagahan ang reputasyon ng kuya ko, no? Anong reputasyon meron niyang kuya mo? Ano bang pinagsasabi mo? Sabing umalis kayo dito. Ako na lang aalis? Alam mo kung sino ako. Hindi ko alam. Kaya nga ikaw magsabi. Lao Tzu, magbayad kayo ng proteksyon sa kalsadang to. Ako ang may hawak dito. Tanungin mo kung sino ako. Lahat sa kalsadang ito magbabayad ng proteksyon at umaasa sa inyo. Ano? Hindi ka naniniwala? Kunin ang pulbura. Pare, ano problema? Sabihin mo kung sino ang boss sa kalye na ito. Sabihin mo sa kanya, sino ang boss? Huwag mo silang gagalitin, guwapo. Puno ng tauhan nila ang kalye na to. Pasensya na. Talaga? Ano ngayon kung galitin ko sila? Simple lang. Kainin siya at samahan ng girlfriend mo ang kuya ko para iligtas ko ang buhay mo. Second Artillery. Anong problema? Ayaw ng batang to, pakawalan ng pusa niya. Madali lang yan, saktan nyo na. Hoy, kapatid na Feilong, fight Flying Dragon. Kainin mo itong pansit. Sino ka ba? Paano mo ako nagawang galitin? Taga Qinglonggang ka. Kinalit mo ang girlfriend ko, magpakatino ka, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Tapos, at kainin mo ang pansit na dinuraan ko, ililigtas kita. Kung hindi, siguradong sa ospital ka titira habang buhay. Awayin nyo. Putangin na niya. Bigyan mo ako. Huwag kang mayabang. Xiaolong. Punta ka kay Boss Lady at kumuha ng mustard. Iba't ibang pampalasa. Nagluto ako ng malaking handaan para sa kanya ngayon. Sige. Qinglongmen ba iyon? Maganda ang mood ko ngayon. Makikipaglaro ako sa'yo. Pasasayahin kita. Tol, nagkamali ako. Hindi na ako makikipaglaro. Patawarin mo na ako. Kuya, baye, may nakasagabal ba? Sa maliit na kanto sa tapat. Dali, magdala ka ng tao. Bata, huwag kang mayabang. Kukuha ako agad ng tao. Bata, huwag kang magmalaki. Papunta na ang 8th Master kasama ng iba. Walang importante. Sasamahan kita sa paghintay. Pero bago siya dumating, bibigyan kita ng lakas para maghintay. Kuya Yun Shang. Bigyan mo sila ng mustasa at kanin. Isa akong hampas lupa. Papakainin mo ako ng amoy na kanin. Hinahanap mo ang kamatayan. Makinig ka sa akin. Huwag kang sumalungat at walang reklamo. Naiintindihan mo ba? Kainin mo at bigyan kita ng 3 segundo. Mas mabuting buksan mo ang bunganga mo o bubunutin ko ang mga ngipin mo isa-isa. Sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakakain. Lunukin mo. Mabuti. Ngayon kumagat ka ng malaki at ubusin. Yamang tapos na kayong kumain, lumuhod na lang kayo at maghintay sa kanya. Putang ina mo. Sabi ko, lumuhod ka, di mo ba naintindihan? Pogi, wag mong palalain. Malalim ang koneksyon nila. Di natin sila kayang pagalitin. Ate, sanay silang mambastos sa'yo. Ngayon, ipapalasap ko sa kanila ang pakiramdam ng mababuli. Sabi ko, lumuhod ka na. Gusto mo ba masira ang tuhod mo? Bago ka lumuhod? Ikaw rin, sumama ka. Lumuhod kayo ng magkakahilerang. Bossing, isa pang pansit, may itlog at hamon. Sige. Hoy, Papalapit na si Bing Jianzun. Kailangan namin barilin. huwag. Hintayin ko siya rito. Ako ang puksa sa kanya. Nahanap namin ang Chanyuan members sa 6 na base sa Shangjing. Pwedeng atakehin ngayon. Kung papasok ang Tianyuan dito, libo-libong expert ang kasama. Higit pa sa 6 ang basehan nila. Tuloy-tuloy ang paghanap, abulin sa lahat ng lungga, at hulihin lahat. Opo. Opo, sir. Bayit. Sinabi ko bang gumalaw ka? Sinong may lakas ng loob humawak sa Qinglongmen?
Siya yon. Ito yung lalaki. Akala niya magaling siya. Di niya kami sineryoso. Sinong may lakas ng loob kumawak sa Xinglongmen? Takot na takot ang Xinglongmen. Anong itsura mo? Di ko yan alam. Di ko yan kilala. Magkwento ka. Wala akong oras magkwento. 3 segundo para pakawalan siya. O maghukay ka rito at malibing. Baye, maganda tong dalagita. Bakit hindi mo uwiin at paglaruan? Oo, uwiin mo. Pero una, durugin mo tong to. Teka, buhayin mo pa. Gusto kong lumuhod siya at makinig sa akin. Lian Jiasi, tumayo ka't lumaban. Sa galing mong yan, kailangan pa bang tumayo ako? Pinalik kita. Gago ka talaga. Gusto mo talagang labanan ang Xinglong Society namin? Magbabayad ka. Kung alam mo lang kung sino ako. Baka umihi ka sa takot. Isang tagaluto ka lang ng sinangag. Diba? Hindi ako basta-basta. Hindi lang ako karaniwan. Ako ang nagtatag ng kilusan na tinatawag na hulong pavilion. Tinatawag akong espadang mandirigma. Ano ka ba talaga? Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang espadang kagalang-galang? Siya ang isang alamat sa buong mundo. Wala kang kwenta. Tama siya. Ang tunay na pinuno ng bahay dasig ng dragon, ang dakilang mandirigma. Sino ka? Ako rin ay may itinatag na samahan, ang Chen Yuan, at may palayaw na Queen Yicheng. Ako ang puno ng Chen Yuan. Sa tingin mo ba, ang iyong Panginoon ng Green Dragon Sect ang maninira? Siyempre, hindi kami makakapantay sa iyo. Kung gayon, lumayas kayo. Tekla, ano? Sinabi ko bang pwede kayong umalis? Ang maninira, siya nga talaga ang dakilang mandirigma. Akala mo ba nagsisinungaling ako? O akala mo ba walang karapat-dapat maliban sa pinuno ang Dragon Protection Pavilion na paglaanan ko ng pansin? Isang alamat ang dakilang mandirigma. Bakit siya kumakain ng pansit sa kalye? Pinulo niyo siya, kaya inilibing ko na. Maninira, patawarin ninyo ako. Maninira, patawarin ninyo ako. Lumayas! Gusto niyo bang mabaon kasama nila? Poong espada, sa wakas nagkita rin tayo. Ibig sabihin, malapit na ang kamatayan mo. Haha, poong espada, ang kakatawa mo o nagpapanggap na kalmado. Bakit di mo paniwalaan ang sinabi ko? Paano kita paniniwalaan kahit ikay dakilang espada ng Dragon Pavilion? Ngunit nag-iisa ka ngayon. Nasa likod ko ang mga pinakamahuhusay. Anong lakas ng loob mong sabihing mamamatay ako? Boss, nagpapanggap lang yan. Pero sa totoo'y natatakot na. Parang may mali at tama. Kausap ko ang amo mo. Anong pinagsasasabi mo? Tigilan ang pagpapanggap. Labanan mo ako ng harapan. Para saan ang hamon mo? Akala mo ba takot ako sa'yo? Wala kang lugar dito. Ano ba ang katayuan mo? Wala kang katayuan at wala kang karapatan kahit sumunod ka pa sa Panginoon ng hukay o sa maninira. Parang mga ibong lilipad lang sa akin. Maya? Narito ako sa harap mo. Subukan mong durugin. Kung di mo kaya, ikaw ang papatayin ko. Sige, ipapakita ko sa'yo. Nasumpungan na ba ang kuta ni Tian? Nakuha na ang lokasyon. 30 kuta ang natukoy. Sige, gibain lahat. Regalo ito mula sa akin sa kanilang leader. Sandali lang. Hindi na ito magtatagal, may masamang balita kang matatanggap. Halika't makipaglaro sa akin mga taktikang psikolohikal. Ngayon, dito sa lugar na ito, wala nang takas. Hindi ka makatatakas. Para kang palakas sa balon, hindi mo pa nakikita ang tunay na mundo. Kahit mag-isa akong nakatayo rito, sino ang makakapanaig sa akin? Ano? Kalimutan mo na binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Ikaw ang palakas sa balon. Ikaw pa ang nagbigay ng pagpipilian. Sabihin mo nga. Sumuko ang Yihuolong Pavilion sa akin. Magiging tauhan mo ako. Pagbayaran mo ang buhay ng kapatid ko. Ang pipiliin ko ay ang pangatlo. No? Maghintay ka sa kamatayan. Wala ka talagang luha hanggang makakita ng kabaong. Kaya... Hoy, paano mo nagawa iyon? Hindi ko alam kung paano sasagutin tanong mo. Kung gusto ng isang tao na durugin ang langgam, kailangan pa bang pumili ng paraan? Isang kisap mata lang ang kailangan. Hindi ako naniniwalang Diyos ka. Patayin ninyo siya. Umurong kayo, baka kayo ang masaktan. Kuya Yun Siyang, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, walang makakasakit sa akin sa mundong ito. Halik at patayin mo ako. Patayin mo ako, Chen Yuan. Papatayin kita. Patayin mo ako. Hindi mo kaya. Ako naman ang susunod. Mahina ang Abyss Destroyer. Ang galing mong lumaban. Mamatay ka na.
Ganito lang ang lakas mo para pumatay sa akin at sakupin ang mundo? Inaantok ka na ba? Sabi ko na, natalo ako, papatay ako kung gusto ko. E di, pwede ka nang mamatay. Kung may kabilang buhay man. Tandaan mo, ako ang Diyos. Tara na, mahal ko, magpakasal na tayo.